Hello! Maraming nagtatanong sa akin nung nagbuntis ako sa panganay ko, paano nga daw kami nakabuo kaagad ng asawa ko. I-share ko sa inyo kung paano kami nakabuo kaagad kasi hirap din kami talaga noon. So, ang una namin ginawa ay nagpa-check up kami sa OB-GYN. Pinag-sperm count yung asawa ko. Ako naman ay pinag-TBS ng OB. Nung lumabas na yung result ng sperm count, okay naman, normal naman lahat. Yung TBS ko naman na result is doon ko nalaman na retroverted pala yung uterus ko. After nun, niresitahan ako ng doktor ng folic acid at saka Ovamid. Yung folic acid is hindi naman siya pang pabuntis. Pang ready siya sa development kapag nakabuo na kami. Yung Ovamid naman is pang pa-excel siya. Kaya siya nareseta sa akin kasi baka hindi ako nagre-release ng excel kaya nahihirapan ako magbuntis. 5 piraso lang pala ng Ovamid ang dapat kong inumin sa isang buwan. Ang sabi ng OB, ititake ko yung Ovamid kapag second day ng menstruation ko. Yung folic acid naman is araw-araw kong ititake daw. Nung lumipas na yung isang buwan, wala pa rin kami nakabuo, di ba? Hirap. Ang swerte nga ng iba, ang bilis lang nila eh. Wala silang check up, nakabuo na kaagad. So, dahil wala pa rin, sabi naman ng OB ko, babalik ako kapag hindi pa rin kami nakabuo. Kasi resitahan niya ako ulit ng Ovamid. Tapos ganun ulit, second day ng mens ko yung ititake. So lumipas ulit yung isang buwan na yun, wala pa rin. Hindi pa rin kami nakakabuo, ang hirap talaga. Alam niyo, parang napagod ako. Hindi na ako bumalik ulit sa OB nun kasi ang layo eh. Humanap ako ng mas malapit na OB sa amin, buti na lang meron. Nung pag-check up ko doon, yun din yung nireseta niya, Ovamid at saka folic acid. Pero iba lang ang pag-take ko sa Ovamid nun. Sabi niya, pang 5 days daw ng menstruation ko, iinumin. Sabi niya, pag lumampas na raw yung 3 months, wala pa rin daw ako nabuntis, magpapahinga muna daw ako. Hindi daw kasi pwede na tuloy-tuloy pag inom ng Ovamid. Nung time na yon, nung nag-take na ako ng Ovamid, after ko ng menstruation, ilang araw nung lumipas, nagpahilot ako ng matres. Yun ang ginawa ko, sinamahan ako ng ka-church ko, kasi may kilala siya nanghihilot. Kaya ako nagpahilot kasi nga, motor ako ng motor, matagtag yung daanan kasi rough road. Nagpahilot ako. Doon ko nalaman na bababa daw yung mattress ko. Yun ang sabi. Kaya pala pag hilot, masakit. Pag angat niya, masakit. Sabi na ng hilot sa akin, pag hindi daw ako nabuntis ng buwan na yun, balik na lang daw ako sa sunod buwan. Siyempre, hindi naman mag-work lahat kung hindi mo sasamahan ng panalangin. Kasi mas powerful talaga yung prayer. Promise. So, buti ang bait talaga ni Lord sa akin. Kasi sa isang buwan na yon, nung katapusan ng buwan, hindi pa ako delayed. Nag-take ako ng pregnancy test kasi gusto ko lang, kasi may stock ko dito. Yun, doon ko nalaman na positive na. Diba, ang saya? Sobrang saya ko, tapos kinakabahan na ako. Kasi gagawin nyo talagang lahat para magkaanak kayo eh, diba? Hindi kasi masaya ang buhay pag wala kayong anak mag-asawa. Pero hindi ko naman pinipressure yung mga wala pa kasi darating at darating din po yan sa inyo. Hindi po natin masasabi kung kailan. Naalala ko pa nga noon, ang dami ko pang in-order ng mga fertility vitamins na ang mamahal, pero wala, hindi talaga nag-effect sa amin. Siguro nakatulong talaga yung paghilot ng matris ko kasi motor talaga ako ng motor eh, tapos lubak-lubak yung daanan dito noon. Kaya pinayuhan din ako ng manghihilot na wag daw muna ako magmotor-motor kasi baka matagtag na naman yung matris ko, baka hindi na naman kami makabuo. Sinunod ko naman, wala namang mawawala kung susundin, di ba? Kaya yung sa loob ng isang buwan na yun, nakabuo kami. So sana may natulungan ako sa video na to na hirap din magkaanak, hirap sila makabuo kasi kami noon hirap din talaga. Siguro kung hindi pa kami nagpa-check up or hindi pa ako nagpahilot, wala, baka hanggang hindi pa rin kami nagkakaanak. Yung asawa ko kasi minsan lang siya umuwi kasi yung duty niya 5 days. Kaya baka hindi namin talaga matimingan. Sa mga nagtatry to conceive po o nagtatry para magkaroon ng anak, huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi kami po dati, panalangin po kami kumapit kasi yun po ang pinaka-powerful sa lahat. Hindi po kasi natin masasabi kung kailan ibibigay ni Lord, siya lang po ang nakakaalam. Pero darating at darating din po yan sa inyo. Ang sabi din po kasi ng OB ko, enjoy lang daw po namin ng isa't isa, hindi namin masyadong iniisip na bumubuo kami. Kasi lalo lang po yung tatagal. Huwag nyo masyadong isipin. Enjoyin nyo lang. Kasi pag na-stress kayo, mahihirapan po kayo makabuo. Bye!